Walang larangan ng digmaan na mas nakakatakot pa kaysa sa larangan ng digmaan kung saan ang katahimikan ay napakalakas na naririnig mo ang tibok ng iyong puso. Sa araw na iyon sa Maynila, ang kapayapaan ay bumalot sa pamantasang pangagham na parabang ang buong bansa ay nagpipigil ng hininga sa ilalim ng banayad na liwanag ng bukang liwayway at sa mahahabang anino ng mga puno. 22 Pilipinong kabataan ang dahan-dahang pumasok sa silid ng pagsusulit na may mga matang tahimik ngunit puno ng determinasyon dahil alam nilang mabuti na ito ay hindi lamang 5 tanong at ilang oras ng pagsusulit. Ito ay isang sandali kung saan ang akademikal na dangal ng buong bansa ay nakasalalay sa dulo ng kanilang mga panulat. Sa kabilang panig ng mundo, ang mga matatalinong mag-aaral mula sa Tokyo, Seoul at Vancouver ay humaharap sa parehong mga problema sa ilalim ng parehong pamantayan at parehong katarungan. Ngayon, ang Pilipinas ay hindi na lamang ordinaryong kalahok. Ito ay humahakbang tungo sa isang bagong papel. Ang papel ng isang bansa na kailangang patunayan na mayroon tayo ng karunungan, disiplina at katapangan upang manguna sa entablado ng akademya sa Asia-Pacific. Ilang oras lamang bago ang umaga ng pagsusulit, ang katahimikan na bumabalot sa pamantasang pang-agham sa Maynila ay hindi pa nagsisimula sa silid ng pagsusulit. Ito ay nagsimula pa lamang noong dapit hapon ng nakaraang araw. Sa isang maayos at marangal na silid ng pagdiriwang, ang mainit na ilaw ay tumatama sa entablado. Ang mga nasyonal na watawat ng iba't ibang bansa ay maayos na inayos. At sa gitna ng isang atmosphere ng kagandahang asal, katahimikan at asyanong kabutihan, ang mga tao sa silid ay nagkaisa ng pagkaunawa na ang pagbubukas na seremonya ng APMO ngayong taon ay hindi lamang isang akademikong ritual, kundi isang pagpapatunay sa isang mas malaking pagbabago. Ang nagpaiba sa gabing iyon sa mga nakaraang taon ay hindi ang bilang ng mga kalahok o kahit ang pangalan ng mga masusing napiling Pilipinong mag-aaral, kundi ang bagong katayuan ng Pilipinas, isang katayuan na hindi maaaring ilarawan sa salitang kalahok lamang. Nang lumitaw ang pangalan ng Pilipinas bilang pangunahing bansa ng koordinasyon para sa kompetisyon mula 2026 hanggang 2028, ang buong silid ay tila huminto sa sandali. Ito ay dahil alam ng lahat na ang anunsyo na iyon ay may bigat na higit pa sa simpleng pagtanggap. Sa loob ng maraming taon, ang Pilipinas ay sanay na nagpapadala ng pinakamahuhusay nitong mag-aaral upang harapin ang mga pandaigdigang hamon, palaging nagpupursige, nagpapaunlad, at nagpapatunay sa kanilang sarili sa isang malupit at maselang akademikal na larangan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang lumang linya ay nabago. Ang Pilipinas ay hindi na naghihintay lamang upang malaman kung gaano kahusay ang kanilang makukuha. Ito ay umakyat sa posisyon kung saan ito ay magiging responsable para sa kredibilidad ng buong kompetisyon. Upang maging isa sa mga taga-suporta ng pamantayan, upang maging isa sa mga tagapagtanggol ng katarungan sa hindi nakikitang larangang ito. Iyan ang tunay na kahulugan ng pagiging pangunahing bansa ng koordinasyon. Hindi ito isang simbolikong posisyon na ibinigay bilang karangalan, hindi isang magandang pangalan na nakalagay sa pagbubukas na seremonya at pagkatapos ay tapos na pagkaalis ng mga tao. Sa kabaligtaran, ito ay isang papel na nagsimulang gumana bago pa man ang araw ng pagsusulit at magpapatuloy kahit na pagkatapos ng katahimikan ng pagkuha ng mga pagsusulit. Ang bansa na gumaganap ng tungkuling ito ay kailangang magtrabaho kasama ang mga panukalang problema sa matematika mula sa iba't ibang bansa. Kailangan nilang basahin, piliin, argumento, salain at isalin ang mga problema sa problema upang matiyak na ang bawat simbolo, bawat antas ng kahulugan at bawat linya ng solusyon ay nasa ilalim ng parehong akademikong prinsipyo na walang butas. Sapagkat sa ganitong antas ng kompetisyon, ang isang maliit na pagkakamali ay hindi lamang isang teknikal na kapintasan. Maaari itong yumanig sa kumpiyansa ng buong rehiyon. Ang isang problema na masyadong malabo ay maaaring humantong sa mga mag-aaral mula sa iba't ibang bansa na hindi magkakaunawaan. Ang mga salitang hindi sapat na matalas ay maaaring maging sanhi ng pagkabalanse ng katarungan na dapat ay pantay. At para sa isang larangan na gumagamit ng intelektual na mga resulta bilang sukatan ng potensyal ng kabataan,
Ang isang bahagyang paglihis ay maaaring maging malaki sapat upang masira ang halaga ng lahat ng kanilang itinayo ng magkasama. Iyon ang dahilan kung bakit ang tungkulin ng Pilipinas ngayong taon ay nagbago mula sa isang kalahok patungo sa isang buong tagapagtanggol ng pamantayan. At sa likod ng pagpupuri na iyon ay isang pasanin na mas mabigat kaysa sa nakikita ng mga nasa labas. Ang mga Pilipinong eksperto ay kailangang magtrabaho sa mahabang katahimikan, kailangan ng pag-iingat na halos hindi nagbibigay puwang para sa pagkakamali, kailangang isipin bilang isang mathematician at bilang isang tagapanatili ng balanse sa pandaigdigang entablado. Sapagkat ang ganitong uri ng larangan ay hindi lamang nangangailangan ng mga taong mahuhusay, ito ay nangangailangan ng mga taong sapat na makatarungan, sapat na masusi, at sapat na matatag upang mapaniwala ang lahat ng bansa na sila ay talagang nakatayo sa iisang lupa. At iyon ang dahilan kung bakit ang pagbubukas na seremonya sa Maynila noong nakaraang gabi ay may mas malalim na kahulugan kaysa sa isang magandang larawan sa entablado. Para sa karamihan, maaari itong isang simula lamang ng isang kompetisyon, ngunit para sa akademikong komunidad, ito ay isang sandali kung saan ang Pilipinas ay tumatanggap ng pagkilala sa ibang antas. Isang antas na tahimik na nagsasabi sa rehiyon na hindi lamang ang ating mga mag-aaral ang bumibilis, kundi mayroon din tayong mga tauhan, sistema, akademikong kultura, at pagiging handa na tumulong sa pagtatakda ng mga karaniwang pamantayan para sa larangang ito. Ang pagmamalaki na iyon ay may espesyal na lasang Pilipino. Hindi ito pagmamalaki na sumisigaw o nagyayabang, kundi isang tahimik, matatag at malalim na pagmamalaki. Alam natin kung gaano kalayo na ang ating narating, ngunit habang lalo tayong lumalayo, lalo tayong kailangang mag-ingat, sapagkat ang mas mataas na posisyon ay nagdudulot ng mas maraming mata na nakatingin, mas mataas na mga inaasahan, at hindi maiiwasang mas mahigpit na mga desisyon. Sa ilalim ng ilaw ng pagbubukas na seremonya, ang 22 Pilipinong mag-aaral ay tahimik na nakaupo sa kanilang mga hilera. Ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay iba-iba. Ang ilan ay nakatingin ng diretso sa harap na may matatag na mga mata. Ang ilan ay tinatanggap ang kapaligiran sa kanilang paligid, na para bang sinusubukan nilang tandaan ang gabing ito ng malalim. Ngunit kahit anuman ang kanilang iniisip, isang bagay ang nagbubuklod sa kanilang lahat, ang parehong pakiramdam na ang misyon ngayong taon ay hindi na tulad ng dati. Hindi lamang sila nagdadala ng personal na pangarap, hindi lamang ang pag-asa ng pamilya o paaralan. Sila ay nagdadala ng isang bagay na mas malaki, ang imahe ng isang bansa na nagpapatunay sa rehiyon na ang akademikong kahusayan ay hindi isang pagkakataon at hindi lamang resulta ng ilang matatalinong bata, kundi isang produkto ng mahabang akumulasyon ng matiyagang mga guro, tahimik na gumaganang mga institusyon, isang kultura na gumagalang sa kaalaman, at mga kabataan na naglakas loob na tumayo sa harap ng pinakamataas na pamantayan nang hindi umatras, lalo na kapag narinig nila ang mga salita mula sa kinatawan ng edukasyon sa pagbubukas na seremonya. Ang kahulugan ng gabing iyon ay lalong naging malinaw. Ang 22 bata ay hindi lamang tiningnan bilang mga nagsusulit, kundi bilang mga kinatawan ng bagong potensyal ng Pilipinas. Mga kabataan na hindi lamang nagdala ng mga formula o teknik sa silid ng pagsusulit, kundi nagdala rin ng disiplina, pagpapakumbaba, pagtitiis, at kakayahang mag-isip ng sistematiko na mga katangian na mas mahalaga sa bansa kaysa sa mga marka sa araw ng pagpapatunay. Sapagkat sa huli, ang matematika sa ganitong antas ng entablado ay hindi lamang tungkol sa kompetisyon. Ito ay ang wika ng tumpak na pag-iisip. Ito ay pagsasanay sa puso na tumayo sa harap ng mahirap na problema nang hindi tumatakas. Ito ay pagtuturo sa bagong henerasyon na maunawaan na ang katotohanan ay nangangailangan ng suporta ng pangangatwiran at ang tunay na tagumpay ay hindi maaaring manggaling sa mga shortcut. Sa isang mundong nagmamadali at puno ng mga bagay na panandalian, ang mga larangan tulad ng APMO ay nagiging tahimik na patunay na anumang bansa na patuloy na namumuhunan sa pag-iisip ng seryoso ay tiyak na bumubuo ng pangmatagalang hinaharap nito. Ito ang nakatagong puso sa likod ng tahimik at magandang pagbubukas na seremonya noong gabing iyon. Hindi lamang ito ang simula ng 5 tanong na pagsusulit,
kundi ang simula ng isang malaking pagpapatunay. Handa na ba ang Pilipinas na tumayo sa mas mataas na posisyon? Handa na ba itong hindi lamang paunawaan ang kahusayan nito, kundi handa na rin itong panagutan ang pamantayan na hinihiling nito sa buong rehiyon na pagkatiwalaan ng sama-sama? At nang matapos ang pagbubukas na seremonya, ang mga usapan ay dahan-dahang humina. Ang mga tao ay umalis sa kanilang mga upuan. Ang ilaw sa entablado ay humina. Ang panlabas na kagandahan ng kaganapan ay dahan-dahang nawala. Naiwan ang mas lalong lumilinaw na katotohanan sa puso ng lahat. Lalo na sa puso ng 22 mag-aaral na kailangang gumising sa susunod na umaga upang harapin ang tunay na mga problema sa ilalim ng isa pang mas mabigat na katotohanan. Sa pagkakataong ito, hindi lamang sila nagsusulit para sa kanilang sarili. Sila ay nagsusulit sa ilalim ng anino ng pagtitiwala na ibinigay ng buong rehiyon sa Pilipinas. At matapos ang mga tao mula sa pagbubukas na seremonya ay dahan-dahang umalis habang ang mga ilaw ay unti-unting namamatay, isang tanong ang nanatili sa hangin ng tahimik. Ang tanong na iyon ay hindi kung gaano kahusay ang magiging puntos ng mga Pilipinong mag-aaral, kundi kung anong uri ng entablado talaga sila nakatayo. Sapagkat habang lalo mong tinitingnan ang app mo, mas lalo mong nakikita na hindi ito tulad ng karaniwang akademikong kompetisyon na alam ng mga tao. Sa isang karaniwang pandaigdigang kompetisyon, ang larawan na karaniwan nating naiisip ay mga iba't ibang kulay na watawat na nakahanay sa isang bulwagan, mga mag-aaral mula sa iba't ibang bansa na nagpapalitan ng mga yakap sa mga pasilyo, nagpapalitan ng mga medalya, nagkukuhanan ng litrato, at naghaharap sa isa't isa ng hayagan sa isang kapaligiran na puno ng enerhiya ng pagkikita ng iba't ibang kultura. Ngunit wala ang mga larawang iyon dito. Ang larangang ito ay mayroong mas tahimik na isang bagay. At dahil dito, ito ay mas nakakatakot. Ito ay isang larangan na nakakalat sa iba't ibang bansa. Ito ay isang larangan kung saan ang bawat kalahok ay humaharap sa parehong mga problema sa kanilang sariling lugar, sa ilalim ng tumpak na itinakdang oras at sa ilalim ng parehong mga regulasyon kung saan walang sinuman ang may espesyal na karapatan higit sa sinuman. Hindi mahalaga kung ang bata ay nakaupo sa Maynila, Tokyo, Seoul o Vancouver. Kapag binuksan ang mga problema, ang nasa harap ng lahat ay parehong hanay ng mga hadlang sa pag-iisip. Ito ang dahilan kung bakit ang mga tao sa larangan ng matematika ay madalas na tinatawag ang API mo na isang hindi nakikitang larangan ng pagsusulit, sapagkat ang kasidhian nito ay hindi nagmumula sa imahe ng harapang paghaharap, kundi mula sa katotohanan na ang bawat kalahok ay humaharap sa isang hindi nakikita at makapangyarihang pamantayan ng pantay. Walang mga tunog ng kalaban na nakakaabala, walang anumang mga ekspresyon na mahuhulaan, walang anumang signal mula sa labas ng mundo na nagsasabi kung tayo ay nahuhuli o nangunguna, kaya't ang lahat ay bumalik sa pinakapangunahing bahagi ng intelektual na kompetisyon, ang kakayahang tumayo ng mag-isa sa harap ng problema at hanapin ang sagot mula sa kung ano ang nasa loob ng sarili. Para sa maraming mag-aaral, ang ganitong uri ng larangan ay mas nakakabigla kaysa sa pag-upo sa pagsusulit kasama ang maraming tao, sapagkat kapag hindi mo nakikita ang iyong mga kalaban, ang iyong imahinasyon ay nagsisimulang gumana. Maaaring iniisip ng isang bata sa Maynila, sa parehong oras, ang isang mag-aaral sa Japan ay maaaring nakakakita ng isang landas ng pagpapatunay na hindi ko pa nakikita. Ang isang bata sa Australia ay maaaring sumusulat na ng solusyon para sa pangatlong problema habang ako ay nakadikit pa rin sa unang linya ng pangalawa. Ang pressure ng APMO ay hindi pressure mula sa tingin ng mga kalaban, kundi ang pressure na malaman na sa kung saan sa mundo, maraming mahuhusay na tao ang tumatakbo sa parehong landas tulad natin ng tahimik. At dahil ang lahat ay nangyayari sa katahimikan, ang katarungan ay nagiging mas mahalaga kaysa sa anumang iba pang larangan. Kung ang pamantayan, kahit na sa isang punto, ay nalalayo, ang katahimikan na dapat ay neutral ay nagiging hindi makatarungang katahimikan. Ang oras ng pagsusulit ay dapat na mahigpit na magkakatugma. Ang pagpapanatili ng lihim ng mga problema ay dapat na walang pagkakamali.
Ang paggamit ng mga salita sa mga problema ay hindi dapat magbigay ng pagkakataon para sa isang bansa na maunawaan ito ng higit pa kaysa sa iba. At ang paraan ng pagmamarka ay dapat na mahigpit na nakabatay sa parehong mga prinsipyo, sapagkat kapag ang mga kalahok ay hindi nasa parehong silid, ang tanging bagay na talagang nagbubuklod sa kanila ay ang kumpiyansa na ang laro ay patas para sa lahat. Dito, ang tungkulin ng Pilipinas ay lalong nagiging mabigat. Kung sa simula ay nakita natin na ang pagiging pangunahing bansa ng koordinasyon ay hindi lamang isang walang lamang na karangalan, sa panahong ito, ang kahulugan nito ay lalong nagiging malinaw. Hindi lamang ang Pilipinas ang gumaganap ng tungkulin ng pag-aalaga sa mga teknikal na hakbang. Ito ay nakatayo bilang tagapagpanatili ng balanse ng larangan na nakakalat sa buong rehiyon. Kailangan nitong suportahan ang kredibilidad ng sistema kung saan nagtitiwala ang 10-10 bansa. Kailangan nitong tiyakin na ang bawat bata, maging siya ay mula sa malaking lungsod o maliit na bayan, maging siya ay mula sa isang bansang may maraming mapagkukunan o kakaunti, ay humaharap sa mga problema sa ilalim ng tunay na pagkakapantay-pantay. Ang pasaning ito ay mas maselan kaysa sa nakikita ng mga nasa labas, sapagkat ang katarungan sa matematika ay hindi nangyayari sa pamamagitan lamang ng pagdedeklara na ang lahat ay may parehong problema, kundi sa pamamagitan ng pagtiyak na ang bawat antas ng kahulugan sa problema ay pantay. Ang paggamit ng isang salita sa halip na isa pa ay maaaring magbago sa antas ng interpretasyon. Ang paglalagay ng mga kondisyon sa pagkakasunod-sunod ay maaaring maging sanhi ng mas mabilis na pagkakita ng ilang mga mag-aaral sa istruktura ng problema. At sa ganitong antas ng larangan, ang bahagyang pagkakaiba ay maaaring magkaroon ng malaking epekto. Sa makatuwid, hindi lamang ang Pilipinas ang nagkokompetensya. Ito ay gumaganap ng tungkulin ng pangangalaga sa etika ng katumpakan sa entablado ng akademya sa rehiyon. Ang katotohanan ito ay lalo pang nagpapabigat sa 22 Pilipinong mag-aaral kaysa sa lumalabas sa kanilang mga mukha. Hindi sila nagsusulit bilang mga mag-aaral na gustong ipagmalaki ang kanilang sarili. Sila ay nagsusulit bilang mga anak ng isang bansa na nakatayo sa isang bagong posisyon, isang posisyon kung saan walang puwang para sa madaling pagkakamali na mapapatawad tulad ng dati. Kung magiging mahusay sila, maaaring isipin ng mundo sa labas na iyon ay ang karapat-dapat na resulta ng pagiging pangunahing bansa ng koordinasyon. Ngunit kung magkamali sila, kahit kaunti, agad na lalabas ang ilang mga tanong. Handa na ba talaga ang Pilipinas para sa tungkuling ito? Iyon ang dahilan kung bakit ang pagpasok sa silid ng pagsusulit sa susunod na umaga ay may mas malalim na kahulugan kaysa sa pagpasok para sa isang ordinaryong pagsusulit. Ito ay ang pagpasok sa pinakatahimik, ngunit pinakamabigat na espasyo, isang espasyo kung saan ang isang bata ay kailangang ilagay ang kanyang kaba, pag-asa, takot, at lahat ng mga nakakaabala sa likuran bago harapin ang 5 problema na maaaring mukhang mga titik sa isang papel, ngunit sa loob ay naglalaman ng pinakamasidhing lakas ng pag-screen ng talino, pagtitiis, at pag-iisip ng pagkahinog. Sa kulturang Pilipino, ang katahimikan ay hindi lamang ang kawalan ng boses. Minsan ito ay isang uri ng pagpigil, pagtitig, at paggalang sa kung ano ang nasa harap mo. Sa umagang iyon, ang katahimikan ay may espesyal na kahulugan. Hindi ito ang katahimikan ng kawalan, kundi ang katahimikan bago ang isang malaking pagsubok. Ang katahimikan ng mga taong alam na mula ngayon, ang lahat ay pagpapasya sa katotohanan na nasa isipan lamang. Walang imahe, walang magagandang salita, walang tadhana na magiging kapakipakinabang ng matagal. Tanging pangangatwiran, katumpakan, at isang puso na sapat na tahimik upang hindi mabali sa gitna. Sa labas ng gusali, ang Maynila ay patuloy pa rin sa ritmo ng lungsod. Ang mga sasakyan ay gumagalaw pa rin, ang mga tao ay patuloy na namumuhay, ang ilang mga tindahan ay nagsisimulang tumanggap ng mga customer, ang araw ay dahan-dahang tumataas ayon sa oras. Ngunit sa loob ng maliit na mundo ng kompetisyon na ito, ang oras ay gumagalaw sa ibang ritmo. Ito ay ang ritmo ng pagbibilang pababa, patungo sa isang mahalagang pagpapatunay, hindi lamang para sa 22 mag-aaral, kundi para sa buong bansa na tinitingnan ng mga bagong inaasahan. At habang papalapit ang oras ng pagsusulit, lalo pang nagiging malinaw ang katotohanan.
Ang APMO ay hindi isang entablado na nagbibigay karangalan lamang sa mga pinakamahuhusay. Ito rin ay nagpapakita kung aling bansa ang mayroong sapat na malakas na sistema ng pag-iisip upang hubugin ang mga kabataan na tumayo sa harap ng kahirapan ng mahinahon. Kung aling bansa ang may sapat na matatag na akademikong kultura upang mapanatili ang katarungan sa isang larangan na walang nakakakita. At kung aling bansa ang handang lumipat mula sa pagiging tagasunod tungo sa pagiging kasama sa pagtatakda ng mga pamantayan ng rehiyon ng tunay, habang ang mga kamay ng orasan ay dahan-dahang lumalapit sa oras ng pagsusulit, ang katahimikan na bumabalot sa gusali ay hindi na lamang isang likuran ng mga pangyayari. Ito ay naging isang mahalagang tauhan sa kwentong ito. Ang katahimikan ay sinusubok ang lahat, ang pagiging handa ng bansa, ang katatagan ng sistema, at ang katapangan ng 22 Pilipinong mag-aaral na sa ilang sandali ay uupo sa harap ng mga papel ng pagsusulit at magpapatunay na sa hindi nakikitang larangang ito, ang Pilipinas ay hindi lamang dumating upang lumahok, kundi dumating na handa na tumayo ng marangal sa harap ng pinakamataas na pamantayan ng rehiyon. At sa huli, ang mga pintuan ng silid ng pagsusulit ay dahan-dahang nagsasara, naiwan lamang ang pantay na paghinga, isang nakakagulat na tahimik na mga mata, at isang pakiramdam na dahan-dahang lumalakas sa puso ng lahat. Mula sa sandaling ito, ang lahat ng kwento ay hindi na patatakbuhin ng anumang anunsyo o seremonya, kundi isusulat muli gamit lamang ang dulo ng panulat, pag-iisip, at katapangan ng 22 Pilipinong mag-aaral. At bago magsimulang magsulat ang panulat ng unang pangungusap sa papel ng sagot, bago ang 5 problema ay dahan-dahang magbunyag ng kanilang kalupitan at kagandahan, mayroon pang isang kasing halagang tanong na nakatago sa ilalim ng katahimikan ng umagang iyon. Sino nga ba talaga ang 22 Pilipinong mag-aaral na dahan-dahang pumapasok sa silid ng pagsusulit isa-isa? Hindi lamang sila ang mga pangalan sa anunsyo ng komite, hindi lamang ang mga numero ng pagsusulit o mga maayos na larawan sa uniforme sa mga dokumentong balita. Sila ay ang kabuuan ng isang bagay na mas malaki, ang resulta ng mahabang pagpapalaki, ang bunga ng pagsisikap mula sa maraming kamay, maraming lugar, at maraming buhay na dahan-dahang nagtutulak sa isa't isa ng tahimik sa loob ng maraming taon. Kung titingnan mula sa malayo, ang koponan ng Pilipinas ay maaring mukhang isang grupo ng mga henyo na pinagsama-sama sa isang lugar. Ngunit kung titingnan ng mas malapitan, makikita mo na hindi sila isang grupo ng mga tao na may parehong pinagmulan. Kahit na may isang bagay na nagbubuklod sa kanila, ang kakayahang matematika sa napakataas na antas, ang mga landas na nagdala sa bawat isa sa kanila, sa puntong ito ay nakakagulat na magkakaiba. Ang ilan ay lumaki sa Maynila, sa gitna ng mahigpit na sistema ng edukasyon, mabilis na kompetisyon, at malawak na pag-akses sa mayamang mapagkukunan ng pag-aaral. Ang ilan ay nagmula sa Baguio, kung saan mas malamig ang hangin, mas mabagal ang galaw ng lungsod, at ang paglaki ng pag-iisip ay tila dumadaan sa isang dahan-dahang paglusot na kapayapaan. Ang ilan ay nagmula sa Cebu, mula sa Davao, mula sa mga probinsya na hindi madalas binabanggit sa malalaking balita ng bansa, ngunit tahimik na nagtatago ng ambisyon at determinasyon. Kaya't ito ay isang kagandahan ng koponang ito. Hindi lamang sila kumakatawan sa kabisera. Sila ay kumakatawan sa buong Pilipinas, mula sa masiglang sentro hanggang sa mga bayan na hindi gaanong pinapansin ng karamihan. Mula sa mga paaralang may mahabang kasaysayan at binabantayan sa bawat larangan ng kompetisyon hanggang sa mga paaralan na maaaring walang gaanong ilaw mula sa lipunan, ngunit may isang guro, isang silid-aralan o isang mesa ng pagbabasa na tahimik na nagpapalaki ng pangarap ng isang bata nang hindi sumusuko. Sa makatuwid, ang larawan ng 22 Pilipinong mag-aaral sa umagang iyon ay hindi isang larawan ng personal na tagumpay lamang. Ito ay isang tahimik na mapa ng talino ng Pilipinas na nakakalat sa buong bansa. Gayunpaman, kung ang kwento lamang ay ganito, maaari pa rin silang tingnan bilang mga matatalinong bata lamang, at iyon ay hindi magiging makatarungan sa kanilang pagiging tao, sapagkat sa likod ng kakayahang patunayan ang mga teorya o makita ang istruktura ng komplikadong mga problema, ang bawat isa sa kanila ay isang teenager pa rin na may mga takot, pag-asa, pagkapagod
at kahinaan tulad ng iba. Mayroong mga, kahit na nakakuha ng mahusay na marka sa mga eliminasyon, ay tahimik pa rin sa tuwing kailangan nilang magsalita sa harap ng maraming tao. Mayroong mga, kahit na mukhang nakakagulat na tahimik sa labas, ay sobrang pressured sa loob na halos hindi nila napapabayaan ang kanilang sarili na matulog ng mahimbing bago ang pagsusulit. Mayroong mga madaling tumawa, kakaunting magsalita, mas gusto na tumingin sa mga problema ng matagal bago simulan. At mayroong mga na mukhang pinakatiwala sa silid, ngunit sila ang pinaka nagpapasalamat sa mga guro sa bawat pagkakataon na may tunay na pagmamalasakit. Iyon ang nagbibigay buhay sa koponang ito. Hindi lamang dahil sila ay magaling sa matematika, kundi dahil ang bawat isa sa kanila ay nanatiling tao sa harap ng isang napakatinding sistema ng kompetisyon. Maraming Pilipinong mag-aaral na naglalakad sa landas ng akademya ang tinitingnan ng lipunan sa pamamagitan ng mga resulta sa halip na sa pamamagitan ng kanilang mga puso. Ngunit para sa koponang ito, kung makikinig ka ng mabuti, maririnig mo ang isang karagdagang antas ng kwento. Ang kwento ng mahabang pagsasanay na kung minsan ay nangangailangan ng pagpapalit ng mga pista opisyal ng kabataan para sa mga gabi ng tahimik na pag-aaral, mga paglalakbay pa uwi na may mga libro ng problema sa kamay. Ang tunog ng tinig ng isang ina na nagtatanong lamang, "Pagod ka na ba?" Higit pa sa pagtatanong, "Ilang puntos ang nakuha mo?" Ang pagiging tahimik ng mga guro na nagwawasto ng mga paraan ng solusyon bawat linya hanggang sa huli ng gabi. At ang mga kasamahan sa koponan na kahit na mga kalaban sa ilang larangan, sa puntong ito ay naging mga taong higit na nakauunawa sa presyur ng isa't isa. Sa kulturang Pilipino, ang relasyon sa pagitan ng guro at estudyante ay may mas malalim na kahulugan kaysa sa simpleng pagpasa ng kaalaman. Lalo na sa mundo ng akademikong kompetisyon, ang mga guro ay hindi lamang nagpapaliwanag ng mga problema o nagwawasto ng mga paraan ng solusyon. Sila rin ay nagbibigay ng emosyonal na suporta. Sila ay tumitingin sa potensyal sa araw na hindi pa ito nakikita ng bata sa kanyang sarili. Sila ay matiyaga sa maliliit na pagkakamali. At sila ay ang mga taong tahimik na nagpapaalala na ang kahusayan ay may kahulugan lamang kapag kasama ito ng disiplina, pagpapakumbaba at katapatan sa akademikong katotohanan. Kaya't ang 22 bata ay hindi nakarating sa puntong ito dahil lamang sa kanilang sariling lakas. Nagdala sila ng tinig ng bawat guro sa kanilang isipan, ang paraan ng pagtatanong, ang paraan ng pag-check, ang paraan ng pagiging mahinahon, at ang paraan ng hindi pagsuko sa paraan na sila ay natuto. Kasabay nito, ang pamilya ay isa pang hindi nakikitang lakas na talagang naroroon. Sa panlabas na larawan, maaaring makita lamang ng mga tao ang mga mag-aaral sa malinis na uniforme. Ngunit sa mas malalim na antas, maaaring may mga magulang na hindi kailanman lubos na naunawaan ang matematika sa antas ng Olympiad, ngunit lubos na naunawaan kung paano pinakamahusay na suportahan ang kanilang anak. Ang ilang mga tahanan ay maaaring walang anumang espesyal na mapagkukunan maliban sa isang karaniwang mesa ng pagbabasa, ilaw sa bahay, at isang tahimik na kumpiyansa na ang kanilang anak ay gumagawa ng isang mahalagang bagay. Ang ilang mga tahanan ay kailangang ayusin ang schedule ng buong pamilya upang magkaroon ng oras ang anak para mag-focus. Ang ilan ay maaaring hindi madalas nagsasabi ng maipagmamalaki kita, ngunit ipinapadala ito sa pamamagitan ng mga hapunan sa gabi, sa pamamagitan ng katahimikan na hindi nakakaabala, at sa pamamagitan ng pagkuha sa kanila mula sa mga training camp nang hindi nagrereklamo ng pagod. Kaya't ang 22 Pilipinong mag-aaral sa araw na iyon ay hindi lamang nagdadala ng mga inaasahan ng bansa, kundi nagdadala rin ng pag-ibig sa pinakasimpleng anyo nito mula sa bawat tahanan. Higit pa rito, ang ipinapakita ng koponang ito ay isang katotohanan na hindi dapat baliwalain ng lipunan. Ang tagumpay ng mga matatalinong mag-aaral ay hindi kailanman nagmumula sa isang bata lamang. Ito ay nagmumula sa isang buong ecosystem. Mga paaralang naglalakas loob na magbigay ng puwang para sa natatanging kakayahan, mga guro na hindi tumitigil sa pagpapaunlad, mga nakatatanda na nagpasa ng mga ideya, mga kampo, mga komunidad sa akademya, mga institusyon na kumukuha ng responsibilidad na pumili
at magpalaki ng seryoso, at isang kultura sa lipunan na patuloy na nagpapahalaga sa edukasyon bilang isang hagdan sa buhay. Anuman ang bilis ng pagbabago ng mundo sa labas, ang koponang ito ng 22 ay hindi isang pambihirang pagkakataon. Sila ay patunay na kung ang isang bansa ay patuloy na nag-aalaga sa mga ugat ng pag-aaral, ang bunga nito ay tiyak na makikita sa isang araw, at iyon ang dahilan kung bakit ang larawan nila sa umaga ng pagsusulit ay mas may kahulugan. Habang ang bawat isa ay pumipili ng kanilang upuan, maayos na nag-aayos ng kanilang mga panulat, naghahanda ng mga scratch paper, at humihinga ng malalim bago magsimula, hindi sila nakaupo bilang nag-iisa. Sila ay nakaupo kasama ang lahat ng mga kwento na nagdala sa kanila dito, kasama ang mga silid-aralan kung saan sila dating nag-aaral, kasama ang mga guro na dati nagturo, kasama ang mga ina na naghihintay sa bahay, kasama ang kanilang mga probinsya, kasama ang mga pangalan ng kanilang mga paaralan na kasama nila, at kasama ang bansa na nagpapataw ng kanilang pag-asa sa kanilang katahimikan. Kaya't ang katahimikan sa silid ng pagsusulit ay hindi na isang walang lamang na katahimikan. Ito ay puno ng mga hindi nakikitang tao, puno ng mga kamay na dating nagtulak sa kanila, puno ng mga turo at alaala na malalim na nabuo sa kanilang mga puso. At habang mas iniisip ito, mas malinaw na nakikita na ang 22 Pilipinong mag-aaral sa umagang iyon ay hindi lamang pumasok upang patunayan kung gaano sila kagaling, kundi upang patunayan ang isang bagay na mas malalim. Upang patunayan na ang Pilipinas ay mayroon pa ring lakas na magpalaki ng mga kabataan na parehong matalino, matiyaga, mapagpakumbaba, at naglalakas loob na tumayo sa harap ng kahirapan ng mahinahon. At nang handa na ang lahat, ang huling pag-iisip bago marinig ang simula ng pagsusulit ay hindi tungkol sa katanyagan, hindi tungkol sa ranggo, at marahil ay hindi kahit na tungkol sa mga medalya. Ito ay isang tahimik na pakiramdam na nabuo sa puso ng bawat isa, isa-isa. Mula sa sandaling ito, ang kanilang panulat ay hindi na lamang nagsusulat para sa kanilang sarili. Ito ay nagsusulat para sa mga guro, para sa pamilya, para sa kanilang bayan, at para sa buong bansa na naglakbay patungo sa mesa ng pagsusulit na kasama nila. At nang ang larawan ng 22 Pilipinong mag-aaral ay dahan-dahang naging malinaw bilang mga kinatawan ng kanilang mga guro, pamilya, paaralan, at bayan. Isa pang antas ng kwento, ang tahimik na nagsimulang ipakita. Ang antas na iyon ay hindi tungkol sa mga marka, hindi tungkol sa kung aling paaralan ang nagpadala ng mas maraming estudyante, at hindi kahit na tungkol sa katanyagan, sa mga nakaraang kompetisyon. Ito ay tungkol sa ritmo ng pagpasa sa pagitan ng mga henerasyon. Ito ay tungkol sa kung paano ang isang koponan ay hindi lamang nakatayo dahil may mga mahuhusay na tao na nagkaisa, kundi nakatayo dahil mayroon silang parehong mga taong nakaranas ng unos at mga taong nagsisimula pa lamang magbukas ng kanilang mga pakpak patungo sa kalangitan. Sa ganitong atmosfera, ang pagkakaiba ng edad ay hindi na lamang isang maliit na detalye sa listahan ng mga kalahok. Ito ay naging isang malinaw na representasyon ng panloob na istruktura ng koponan. Ang ilang mga mag-aaral sa huling bahagi ng high school ay nasa isang mahalagang yugto ng kanilang mga buhay bilang mga estudyante. Nakapasa sila sa maraming mga pag-ikot ng seleksyon, nakaranas ng mga kabiguan, minsan ay mga tagumpay, at alam nila na ang entablado sa antas na ito ay hindi kailanman nagbibigay ng anumang madali. Ang grupong ito ay may isang bagay na naipon sa kanilang mga mata, isang katahimikan na hindi nagmumula sa kawalan ng takot, kundi mula sa dating takot, dating pagkakamali, dating kalungkutan, at sa huli, pinili pa ring tumayo muli sa harap ng mahirap na mga problema nang hindi umatras. Ang mga nakatatandang ito ay parang mga hindi nakikitang haligi ng koponan. Maaring hindi sila palaging nagsasalita ng marami, hindi palaging hayagang nagpapakita ng kumpiyansa, ngunit kapag ang kapaligiran ay masyadong tahimik o kapag ang pressure ng pagiging magkasama sa pagsasanay ay nagsimulang bumigat sa lahat, ang mga taong madalas na nagpapanumbalik sa koponan sa balanse ay ang grupong ito. Ang mga batang nakakaalam kung paano pamahalaan ang kanilang oras, nakakaalam kung paano basahin ang sitwasyon, alam kung kailan dapat itulak ang sarili na magpatuloy at kung kailan dapat umatras ng kaunti upang hindi mamatay ang sariling pagkamalikhain.
Sila ay parang malalaking barko na dumaan na sa malalakas na alon. Kahit na hindi sila magingay sa labas, ang kanilang katatagan ay isang bagay na nararamdaman ng buong koponan nang hindi na kailangan ng sinuman na ipaliwanag. Ngunit kung ang koponan ay mayroon lamang katatagan mula sa mga nakatatanda, ang kwento ay hindi magiging kumpleto, sapagkat ang nagbibigay buhay at tunay na hinaharap sa koponang ito ay ang paglitaw ng grupo ng mas batang mga bata na hindi pa nagtataglay ng mahabang karanasan tulad ng kanilang mga nakatatanda, ngunit mayroong isang bagay na malinaw na naiiba. Mayroon silang lakas, tapang na harapin ang mga problemang tila imposible, kasariwaan ng pag-iisip na hindi pa nakulong sa mga lumang pattern. At kung minsan, ang kasariwaan na iyon ay nagiging isang sinag ng liwanag na nagiging sanhi ng mga problemang tila mahirap na biglang magkaroon ng solusyon. Sa loob ng koponan ng Pilipinas ngayong taon, may lumitaw na isang napakagandang larawan sa natural na paraan, ang larawan ng dalawang agos na nagtatagpo. Ang isang agos ay ang katahimikan, kahinahunan, at katumpakan ng mga nakatatanda. Ang isa pa ay ang talas, bilis, at tapang na tumingin ng iba ng mga nakababata. Kapag ang dalawang ito ay magkasama nang hindi nagkakasalungatan, ang koponan ay hindi lamang isang grupo ng mga matatalinong bata, kundi isang mas kumpletong intelektual na nilalang. May mga ugat at mga batang sanga, may katatagan at pagiging bago. Kabilang sa mga nakababata, may isang bata na lalong nakakaakit sa atensyon ng mga nakapaligid sa kanya. Hindi dahil siya ay nagsisikap na maging sentro ng atensyon. Sa kabaligtaran, siya ay may simple, tahimik na personalidad at tila mas mahina kaysa sa iba ng malinaw. Siya ay isang mag-aaral sa middle school na nagsisimula pa lamang na pumasok sa mundo ng malalaking kompetisyon bilang isang tunay na manlalaro. Ang kanyang katawan ay hindi pa gaanong malaki. Ang kanyang mukha ay mayroon pang kasariwaan ng isang teenager na hindi pa dumaan sa maraming pagsubok ng buhay. Ngunit kapag ang usapan ay lumipat sa matematika, isang bagay sa kanya ang nagbabago. Ang kanyang mga mata ay nagiging mas tahimik. Ang kanyang pag-iisip ay nagiging mas matalas. At ang kanyang pananaw sa mga problema ay nagpapakita ng ibang mundo, isang mundo na hindi palaging sumusunod sa parehong landas. Ang batang ito ay hindi binabanggit dahil sa kanyang kagandahan sa kanyang edad o dahil siya ay ang pinakabata sa koponan. Ang dahilan kung bakit siya naging isang mahalagang simbolo ay dahil ipinakita niya sa lahat na ang hinaharap ng edukasyon sa matematika sa Pilipinas ay hindi nasa anyo ng mga walang lamang na pag-asa, kundi nakatayo sa harap na ngayon, sa anyo ng isang tunay na tao. Siya ay patunay na ang sistema ng pagpapalaki sa Pilipinas ay nagsisimulang gumana ng mas maaga, mas malalim, at nagpapakita ng resulta ng mas mabilis. Ang isang bata na kasing bata nito ay maaaring tumayo kasama ang mga nakatatanda na nakaranas ng mas mabigat na larangan, hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa tunay na kakayahang sinusuportahan sa loob. Ang pinakamagandang bagay ay hindi lamang ang kanyang kahusayan, kundi ang reaksyon ng mga nakatatanda sa kanya sa koponan ng Pilipinas. Ang relasyon sa pagitan ng mga henerasyon ay hindi dapat tingnan bilang isang kompetisyon para sa espasyo, kundi bilang pagpasa ng tungkod. Ang mga nakatatanda ay hindi tumitingin sa batang ito nang may pagdududa na ang kanyang kahusayan ay liliit ang kanilang sarili. Sa kabaligtaran, marami ang tumitingin sa kanya ng may pagmamahal at paggalang. Alam nila na ang ganitong uri ng kakayahan ay hindi madaling makuha. At lalo nilang alam na kung ang isang koponan ay mayroong isang napakabatang bata na maaring tumayo sa ganitong antas, nangangahulugan ito na ang bansa ay may sapat na mabuting pinagmulan, isang sistema na hindi napuputol, at isang hinaharap na karapat-dapat pa ring paglaanan ng pag-asa. Sa kabilang banda, ang mga nakababata ay hindi rin pumapasok sa koponan na may saloobin ng paghamon o pagnanais na patunayan na sila ay mas mahusay. Siya at marami pang ibang mga batang kaedad niya ay mayroon pa ring karaniwang paggalang ng Pilipino sa mga nakatatanda. Nakikinig sila, nanonood, sumasalamin, at natututo mula sa mga karanasan na hindi kailanman itinuro ng mga libro. Mga maliliit na bagay tulad ng paghahati ng oras sa silid ng pagsusulit, kung paano magpasya kung aling problema ang uunahin, kung paano bumalik upang suriin ang mga ideya kapag nawawala ang direksyon, o kahit na kung paano pakalmahin ang sarili
kapag pakiramdam ay masyadong mabigat ang problema. Ang mga ito ay lahat ay ipinapasa sa pamamagitan ng maikling pag-uusap, malumanay na paalala, pag-upo sa tabi, at mga halimbawa na ibinibigay ng mga nakatatanda higit pa sa mga sermon. Ito ay kagandahan ng Pilipino na mas malalim kaysa sa salitang koponan, sapagkat mayroon itong parehong antas ng paggalang at init ng pagtanggap. Ang mga nakatatanda ay hindi gumagamit ng kanilang karanasan bilang isang paraan upang supilin ang mga nakababata, at ang mga nakababata ay hindi gumagamit ng kanilang kasariwaan bilang dahilan upang balewalain ang payo ng mga nauna sa kanila. Kaya't ang koponan ay dahan-dahang humuhubog sa isang maliit na komunidad kung saan ang kaalaman ay dumadaloy mula sa isang tao patungo sa isa pa ng natural, mula sa mga nakaranas na ng presyur patungo sa mga makakaranas pa lamang nito, mula sa mga nakakakilala na ng pagkatalo patungo sa mga may purong mga pangarap pa sa kanilang mga puso, mula sa mga malapit ng tapusin ang kanilang papel bilang mga mag-aaral sa high school patungo sa mga nagsisimula pa lamang ng seryoso sa papel na iyon. Kapag tiningnan ng mas malalim, ang pagpapasang ito ay may mas malaking kahulugan kaysa sa pagtulong sa koponan na gumawa ng mas mahusay na resulta sa isang taon o iba pa. Ito ay isang pagpapatuloy ng intelektual na pamana. Ito ay isang tahimik na sinasabi na ang kahusayan ay hindi dapat huminto sa sariling henerasyon. Ang kaalaman ay hindi dapat pag-aari. Ang tagumpay ay hindi dapat maging isang matulis na tuktok na nag-iisa. Bagkus, dapat itong maging isang tulay upang ang mga sumusunod ay makapaglakbay ng mas malayo. Ito ang mahalagang aral na nakatago sa loob ng koponan ng Pilipinas, at ito ay isang aral na kasing halaga ng bawat problema sa larangan ng pagsusulit. Sapagkat sa huli, ang isang bansa ay hindi mananatiling matatag sa entablado ng akademya hindi dahil nagkaroon ito ng ilang matatalinong bata na sumikat sa ilang taon, kundi dahil ang bansa ay makakagawa ng isang tuloy-tuloy na daloy ng pagpapasang iyon. Isang henerasyon ang nagtutulak sa susunod. Ang susunod ay hindi lamang tumatanggap ng baton, kundi nagdaragdag din ng bagong lakas at ipinapasa ito muli. Ang ganitong uri ng siklo ang nagiging sanhi ng kahusayan, hindi isang pansamantalang pangyayari, kundi isang kultura. At iyon ang dahilan kung bakit ang atmosfera sa koponan ng Pilipinas, bago magsimula ang pagsusulit, ay may mas malalim na kahulugan kaysa sa akademikong kahandaan. Ito ay isang sandali kung saan ang kasalukuyan at hinaharap ay nakaupo sa parehong silid. Ang mga nakatatanda na maaring naglalaban sa kanilang huling malaking larangan sa buhay estudyante ay nakaupo sa tabi ng mga nakababata na maaaring maging haligi ng bansa sa susunod na ilang taon. At bagaman walang sino man ang nakakaalam ng resulta ng pagsusulit na ito, ang mismong larawan nila na magkasama ay nagsasabi ng malinaw na bagay. Ang koponan ng Pilipinas ay hindi lamang nagdala ng pag-asa para sa ngayon, kundi nagdala rin ng kinabukasan, ng tahimik. Habang ang mga tunog sa silid ay dahan-dahang humihina muli, at ang lahat ay nagsimulang bumalik sa mga papel sa harap nila, isang pakiramdam ang malinaw na lumalakas kaysa dati. Ang sinusubok mula ngayon ay hindi lamang ang kakayahan ng 22 bata sa isang umaga. Ito rin ay ang lalim ng sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Ang kagandahan ng pagpapasang sa pagitan ng mga henerasyon, at ang malaking tanong na naghihintay sa lahat ng katahimikan. Handa na ba ang Pilipinas na hindi lamang magkaroon ng mga mahuhusay na tao sa kasalukuyan, kundi may sapat ding lakas upang patuloy na lumikha ng mga susunod na henerasyon ng mga mahuhusay na tao? At sa wakas, dumating ang sandali kung kailan ang lahat ay kailangang ihiwalay sa mga salita, ang dating mga paghahanda, mga pagsasanay, mga pag-asa ng mga guro, ang pagpasa mula sa mga nakatatanda patungo sa mga nakababata, at ang suporta mula sa mga pamilya ay dahan-dahang umatras sa likuran ng tahimik. Naiwan lamang ang 22 Pilipinong mag-aaral na tahimik na nakaupo sa harap ng kanilang mga papel ng pagsusulit. Sa silid na iyon, walang sinuman ang maaring makatulong sa sinuman. Walang mga paliwanag, walang mga pag-uusap, walang kahit na mga mata upang tumingin para sa katiyakan mula sa isa't isa. Ang natitira lamang ay ang paghinga ng bawat isa, ang mga panulat na nakalapag ng tahimik, at ang oras na nagsimulang gumalaw ng walang awa. Nang marinig ang simulang signal, ang mga sobre ng problema ay sabay-sabay na binuksan ng maayos.
Ang mahinang tunog ng nagkikiskisang papel ay maririnig lamang sandali bago ang katahimikan ay muling bumalot sa buong silid. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito ang katahimikan bago magsimula. Ito ay ang katahimikan na may bigat ng pagpapasya sa loob. Ang dalawang pahinang papel na nasa harap nila ay mukhang tahimik na tila walang nagbabago, ngunit alam ng lahat sa silid na sa ilalim ng mga simpleng titik na iyon ay 5 problema na dumaan sa mahigpit na pagpipino, sapat upang paghiwalayin ang mga matatalino mula sa mga tunay na malalim, ang mabilis mula sa mga tunay na tahimik, at ang mga may talento mula sa mga may parehong talento at kahandaan sa pag-iisip. Sa mga unang minuto, halos walang sumulat ng mahaba. Bawat bata ay maingat na binasa ang lahat ng mga problema na parang isang manlalakbay nakakatapos lang tumingin sa isang mapa. Sa unang pagkakataon, sinusubukang tantyahin ang lupain sa harap nila ng mabilis. Aling problema ang dapat unahin? Alin ang dapat itabi muna? Alin ang tila nagbubukas ng daan ngunit nagtatago ng mga patibong sa ilalim? Ang bawat desisyon sa simula ay napakahalaga, sapagkat sa ganitong uri ng kompetisyon, ang pinakamahal na pagkakamali ay hindi ang hindi paggawa nito, kundi ang paggastos ng oras sa isang landas na hindi kailanman hahantong sa sagot. Kaya ang unang 30 minuto ay isang panahon kung saan ang buong silid ay mayroong isang bagay na kahalintulad ng pag-asa sa hangin. Ang mga panulat ay nagsimulang gumalaw ng mas mabilis sa ilang mga mesa. Ang mga scratch paper ay nagsimulang magpakita ng mga bakas ng pagsubok at pagkakamali. Mga bilog, mga simbolo, mga alhebraikong ekspresyon, at maikling mga parirala na parang tulay na nagbubuklod mula sa pagbabasa tungo sa pag-iisip. Bawat isa ay sinusubukang itayo ang kanilang sariling pundasyon sa pinakamahusay na paraan. Ang ilang mga bata ay nagsimulang makakuha ng ritmo ng mabilis na parang isang makina na nagpainit na at handa ng umusad. Ang ilang mga bata ay mas tahimik pa, gumugugol ng mas maraming oras sa paggalugad kaysa sa pag-atake. Ngunit lahat sila ay alam na ang katahimikan sa simula ay hindi kahinaan, kundi isang anyo ng paggalang sa problema. Gayunpaman, sa ganitong antas ng larangan, ang unang pag-asa ay madalas na hindi nagtatagal, hindi dahil may mahina, kundi dahil ang isang magandang problema ay hindi madaling ipakita ang mukha nito. Habang lumilipas ang oras, ang mga problemang tila malapit na lapitan ay nagsimulang magpakita ng kanilang pagiging komplikado. Ang ilang mga ideya na tila maaaring umusad ay nagsimulang mahirapan kapag itinulak pa. Ang ilang mga palagay na inakalang tama ay humantong sa mga walang lamang na dulo. Ang kumpiyansa na dating naroon sa simula ay nagsimulang dahan-dahang masubok ng tahimik nang walang sinuman ang nagsasabi. Dito, ang silid ng pagsusulit ay nagsimulang magbago mula sa isang espasyo ng pagkalkula tungo sa isang tunay na espasyo ng pagtitiis sa pag-iisip, sapagkat mula sa sandaling ito, ang sinusukat ay hindi lamang ang kaalaman, kundi pati na rin ang kontrol sa emosyon. Ang isang bata ay maaaring magkaroon ng sapat na magandang ideya tulad ng iba, ngunit kung hayaan niyang manalo ang pagkabahala sa sandaling hindi gumana ang unang paraan, maaari siyang mawalan ng oras, focus, at pagkakataon ng tahimik. Sa kabaligtaran, ang mga taong kayang tanggapin ang pagkabara ng hindi nasisira, alam kung kailan umatras at tumingin muli, alam kung kailan magpahinga ng pag-iisip sandali, at pagkatapos ay bumalik sa paglikha ng katiyakan sa ibang mga bahagi. Ang mga taong ito ang madalas na umaabot ng mas malayo, habang ang oras ay lumilipas patungo sa gitna ng pagsusulit. Ang tunay na kasidhian ng larangan ay nagsimulang malinaw na lumitaw. Ang pangatlo at pang-apat na problema ay unti-unting naging mga pader na matatag na nakatayo sa pagitan ng mga kalahok at kanilang mga pangarap. Hindi ito mga pader na nakikita ng mata, ngunit nararamdaman ito ng lahat mula sa ritmo ng paghinto ng panulat, mula sa mga sandali kung kailan ang mga mata ay nakatingin sa parehong heometriko na hugis ng hindi karaniwan, ang tagal mula sa pagbaligtad ng mga scratch paper nang paulit-ulit ng hindi nagsusulat ng susunod na pangungusap. Ang mga problema sa ganitong antas ay madalas na hindi malupit sa mga hindi alam, kundi malupit sa mga halos nakakakita na. Sapagkat habang mas lalo mong nalalapitan ito, mas masakit ang hindi pa pagdating. Ang pangatlong problema, para sa ilan,
ay maaaring tulad ng isang makapal na gubat na may napakanipis na landas na nakatago sa pagitan ng mga ordinaryong kondisyon na masalimuot na nakatali. Ang pang-apat na problema ay maaaring tulad ng isang bangin na kailangang akyatin nang walang madaling mapaglalagyan ng paa. Sa bawat oras na sa tingin ng isang bata ay nakuha niya ang simula, ang problema ay maaaring bumalik upang hamunin siya. Naiintindihan mo ba talaga ito o basta ka lang manghuhula? Ito ang kagandahan ng matematika sa antas ng Olimpiyad. Hindi nito pinapadaan ang sinuman sa pamamagitan ng mababaw na katalinuhan. Ito ay nangangailangan ng katumpakan, katapatan sa pangangatwiran, at katapangan na tanggapin na hindi mo pa nauunawaan upang muli kang magsimulang tumingin. Sa silid ng pagsusulit, ang atmosfera ay nagsimulang maging mabigat na mahahawakan kahit na walang tunog na lumalampas sa kinakailangan. Ang kasidhian ng focus ay halos mahawakan. Ang ilang mga bata ay nagsimulang magkaroon ng mga mantsa ng tinta sa kanilang mga daliri mula sa paulit-ulit na pagsusulat at pagbura. Ang ilan ay may bahagyang pawis na tumatakbo kahit na ang silid ay hindi mainit. Ang ilang mga bata ay pansamantalang naglalapag ng kanilang mga panulat at pumikit ng bahagya, hindi dahil sumuko sila, kundi dahil sinusubukan nilang ibalik ang kanilang mga isipan mula sa pagkaligaw. Sa mga sandaling tulad nito, ang bawat mesa ay isang pribadong larangan ng digmaan at ang bawat isa ay nakikipaglaban sa pinakahindi nakikitang kalaban, ang pag-aalinlangan sa sariling puso. Ngunit ang nagpapalalim sa gitna ng pagsusulit ay ang pagpasok ng pagod. Ang mataas na antas ng matematika ay hindi lamang pag-upo at pag-iisip ng maganda ng mahinahon. Ito ay ang paggamit ng utak hanggang sa ito ay mapagod, paggamit ng memorya, paggamit ng kasalanan, paggamit ng maraming antas ng pagkakaugnay, ng sabay-sabay hanggang sa ang buong katawan at isipan ay nagsimulang magpakita ng mga senyales na sila ay ginagamit ng husto. Ang pinakamalakas na bata sa akademya ay hindi ang batang hindi kailanman nahihirapan, kundi ang batang nananatiling matalas kahit napagod, ang batang nakakabasa pa rin ng maliliit na simbolo ng tama, kahit na nagsisimulang manginig ang focus, at hindi nagpapahintulot sa tahimik na pagkadismaya na pumasok at sirain ang kanilang itinayo mula sa unang oras. Dito, ang halaga ng kulturang Pilipino ng pagsasanay ay dahan-dahang nagsimulang lumitaw ng hindi kinakailangang ipahayag. Maraming Pilipinong mag-aaral ang maaaring hindi nagpapakita ng malalakas na emosyon, hindi naglalabas ng kanilang damdamin ng malinaw tulad ng ilang kultura, ngunit mayroon silang isang espesyal na kakayahan, tahimik na pagtitiis. Sila ay sinanay na itago ang kanilang mga ekspresyon, na manatili sa mahihirap na sitwasyon nang hindi nawawala ang kanilang panlabas na anyo. Ang tahimik na kilos ng mga bata sa silid ng pagsusulit ay hindi senyales na maayos ang lahat, ngunit maaaring patunay na sila ay lumalaban ng husto sa loob. Sinusubukang hindi hayaang ang kaguluhan sa kanilang isipan ay makagambala sa pag-iisip sa papel, habang ang mga kamay ng orasan ay lumalayo pa. Ang pagsusulit ay nagsimulang pumasok sa yugto na mas kahawig ng isang marathon kaysa sa isang sprint. Hindi na sapat ang bilis. Kailangan din ng pagpapanatili, disiplina, at kaalaman kung saan dapat ilaan ang lakas, kung kailan dapat lumipat upang suriin muli ang mga siguradong sagot, at kung kailan dapat tanggapin na ang paulit-ulit na pagbangga sa parehong pader ay maaaring hindi katapangan kundi isang tahimik na pag-aaksaya ng oras. Ang ilang mga bata ay nagsimulang magpakita ng ganitong pagkahinog, huminto sila sa mga tamang sandali, bumalik upang basahin muli ang mga lumang sagot, ayusin ang wika ng patunay upang maging mas maigsi, at pagkatapos ay bumalik sa pinakamahirap na problema na may mas tahimik na puso. At habang ang huling oras ay dahan-dahang lumalapit, ang silid ng pagsusulit ay lalong naging parang napapalibutan ng ibang uri ng presyur. Isang presyur na hindi nagmumula lamang sa kawalan ng kaalaman, kundi mula sa pagkaalam kung gaano kahalaga ang bawat minuto mula ngayon. Ang mga batang hindi pa nakakakita ng paraan patungo sa pang-apat na problema ay nagsisimulang magpasya. Ang mga nagsusulat ng ilang bahagi ng solusyon sa pangatlong problema ay kailangang pumili kung ipagpapatuloy ito o babalikan muna upang makumpleto ang ibang mga problema. Ang mga natitira na lamang ang lakas ay kailangang maingat na hatiin ang kanilang paghinga, focus, at pag-asa na parang may hawak silang marupok na bagay sa kanilang mga kamay.
Sa tahimik na katahimikan na iyon, mayroong isang bagay na patuloy na nagbabanggaan. Ang pagod ay bumabangga sa karangalan, ang pag-asa ay bumabangga sa mga limitasyon ng oras, ang talas ay bumabangga sa pagkalabo ng utak na ginamit ng maraming oras. At higit sa lahat, ang 22 Pilipinong mag-aaral ay bumabangga sa pinakamalaking tanong sa kanilang mga puso. Maaari ba nilang mapanatili ang kanilang katahimikan, katumpakan, at kumpiyansa hanggang sa dulo? Sapagkat mula sa puntong ito, ang pagsusulit ay hindi na lamang sumusukat kung sino ang mas maraming nakapag-isip, kundi nagsisimula na itong sumukat kung sino ang mas matagal na makatatayo sa presyur, kung sino ang mananatiling tapat sa pangangatwiran, kahit na nagsisimulang magmadali ang puso, kung sino ang magsusulat ng huling linya ng may responsibilidad sa katotohanan ng matematika, hindi sa pagmamadali ng oras na nauubos, at ang buong silid ng pagsusulit sa huling oras na iyon ay parang tahimik na nagtatago ng sagot sa tanong na ito, naghihintay lamang sa sandali kung kailan ang problema ay magpapakita kung anong uri ng mga bata ang tunay na nakaupo sa harap ng mga problemang ito sa isang larangan na sumusukat ng parehong talino at puso. At habang ang huling oras ay dahan-dahang kumikipot, at ang katahimikan sa silid ng pagsusulit ay naging napakakapal na tila may bigat, ang tunog ng signal na tapos na ang oras ay sa wakas ay narinig. Hindi ito malakas, hindi nakakagulat, ngunit may kakaibang kapangyarihan. Sa isang kisap mata lamang, ito ay bumutas sa lahat ng pagsisikap, lahat ng landas ng pangangatwiran, lahat ng mga tulay na noon ay itinatayo sa mga isipan ng 22 Pilipinong mag-aaral, at pinahinto silang lahat ng sabay-sabay. Ang mga panulat na dati ay gumagalaw nang walang tigil sa loob ng maraming oras ay dahan-dahang inilapag, isa-isa. Ang ilan ay huminga ng malalim na parang biglang nakalabas sa isang hindi nakikitang puwersa. Ang ilan ay patuloy pa ring nakatingin sa kanilang mga sagot na parang hindi pa handang umalis ang kanilang mga utak sa mundo ng 5 problema. Walang sino man ang dali-daling tumayo. Karamihan sa mga bata ay nanatili pa rin sa kanilang sarili ng ilang segundo, tahimik na parang sinusubukang unawain na ang lahat ay tapos na talaga. Ang pakiramdam sa sandaling iyon ay hindi lamang kaluwagan. Ito ay isang halo ng pagod, pagkaligaw, kasiyahan sa ilang mga bahagi, at piumew na hindi maipaliwanag sa mga salita. Sapagkat ang pagsusulit sa ganitong antas ay hindi kailanman natatapos kasama ang tunog ng oras na natapos. Ito ay patuloy pa sa loob ng ilang sandali sa isipan ng bawat nagsusulit. Bawat linya na naisulat, bawat ideya na halos nahawakan, bawat problema na maaaring napalampas lamang ng isang detalye, ay lahat ay binabalikan muli ng walang awa. Nang makumpleto ang pangongolekta ng mga sagutang papel, ang 22 Pilipinong mag-aaral ay dahan-dahang tumayo mula sa kanilang mga upuan at lumabas patungo sa labas ng pasilyo. Ang araw sa kalagitnaan ng araw sa Maynila ay bumagsak sa sahig ng pasilyo ng tahimik. Ang mundo sa labas ay patuloy pa rin sa normal. Ang mga sasakyan ay patuloy na tumatakbo. Ang mga tao ay patuloy na namumuhay. Ngunit para sa mga batang ito, ang oras ay tila mas mabagal ng kaunti kaysa sa normal sapagkat sa loob ng kanilang mga puso, sila ay nasa silid pa rin ng pagsusulit. Ang nakaka-interes ay, kapag nagsimula silang magtipon sa maliliit na grupo, ang unang tanong na lumitaw ay hindi tungkol sa kung ilang puntos ang nakuha nila o kung sa tingin nila ay mahusay ang kanilang ginawa. Ito ay mga tanong na tunay na matematikal. Saang punto nagsimula ang iyong pang-apat na problema? Paano mo nakita ang katangiang iyon sa pangatlo? Sa tingin mo ba ang huling problema ay nangangailangan ng combinatorial approach? Ang mga ganitong pag-uusap ay nagpapakita ng isang mahalagang bagay tungkol sa akademikong kultura na dinadala ng koponan ng Pilipinas. Ang mga batang ito ay hindi tinitingnan ang matematika bilang isang kasangkapan lamang upang manghuli ng mga puntos. Tinitingnan nila ito bilang isang karaniwang wika, isang espasyo kung saan ang magagandang ideya ay maaaring maging dahilan upang maghanga ang mga kalaban sa isa't isa. Kahit na pagkatapos ng isang napakabigat na larangan, kapag nagkita sila sa labas, ang kanilang unang ibinabahagi ay ang mga ideya, hindi ang mga ranggo. Ang ganitong uri ng larawan ay napakahalaga, sapagkat ito ay nagiging sanhi ng kwento ng APMO na hindi lamang tumigil sa kompetisyon,
kundi umakyat sa antas ng kultura, isang kultura na nagpapahalaga sa katotohanan, sa kagandahan ng pangangatwiran, at sa paggalang sa katalinuhan ng iba. Ngunit pagkatapos ng maikling panahon ng masidhing pag-uusap, ang isipan ng bawat isa ay kailangang pumasok sa ibang uri ng lupain. Ang lupain ng paghihintay na kung minsan ay mas mahirap pa kaysa sa mismong pagsusulit. Sapagkat sa silid ng pagsusulit, kahit papaano ay maaari tayong gumawa ng isang bagay, maaari tayong mag-isip, magsulat, magwasto, magpasya. Ngunit kapag naisumiti na ang mga problema, ang lahat ay nasa labas na ng ating kapangyarihan. Ang natitira ay ang paghuhula, pagrepaso, at pagtayo sa kawalan ng katiyakan. Ang ilang mga bata ay bumalik sa pag-iisip tungkol sa isang linya na hindi nila sigurado kung isinulat nila. Ang ilan ay nagsisimulang mag-isip tungkol sa problemang pinili nilang ipagpaliban at nagtatanong kung may magbabago kung sinubukan nilang ipilit pa ito. Ang ilang mga bata ay sinusubukang sabihin sa kanilang sarili na huminto sa pag-iisip at magpahinga, ngunit ang utak na ginamit ng husto ay patuloy pa ring tahimik na gumagana. Ang ilang araw pagkatapos ng pagsusulit ay parang ibabaw ng tubig na mukhang mahinahon, ngunit sa ilalim nito ay may mga alon ng pag-iisip na hindi pa rin tumitigil. Ang mga magulang, guro, at mga mag-aaral mismo ay naghihintay ng resulta ng maingat. Walang sino man ang naglalakas loob na magpakita ng masyadong maraming pag-asa, sapagkat alam nila kung gaano kaselan ang ganitong uri ng larangan. Ang pagkuha o pagkawala ng ilang puntos ay maaaring baguhin ang posisyon ng buong koponan kaagad. At lalo na para sa Pilipinas, na taong ito ay hindi lamang isang ordinaryong kalahok, kundi ang pangunahing bansa ng koordinasyon. Ang presyur ng mga resulta sa loob ng bansa ay mas tinitingnan ng mas mahigpit hanggang sa dumating ang araw ng pagpapatunay sa loob ng bansa. Ang atmosfera sa bulwagan sa Maynila ay puno ng ibang uri ng katahimikan. Hindi ito ang katahimikan sa silid ng pagsusulit at hindi ito ang katahimikan ng gabi ng pagbubukas na seremonya. Ito ay ang katahimikan ng mga taong alam na may isang bagay na tatawagin sa pangalan sa harap ng lahat. Ang mga guro mula sa iba't ibang probinsya, mga magulang na naglakbay, ang 22 mag-aaral, at ang mga kawani na kasama ay lahat ay nasa parehong lugar na may bahagyang magkakaibang mga ekspresyon, ngunit may mga pusong tumitibok ng kahanga-hangang malapit. Walang sino man ang kailangang magsalita ng marami, sapagkat alam ng lahat na sa screen o sa listahan na tatawagin mayroong pagod ng maraming buwan, pag-asa ng maraming pamilya, at dangal ng maraming paaralan na nagkakaisa. Nang magsimula ang anunsyo mula sa mas mababang mga ranggo pataas, ang bulwagan ay tila dahan-dahang humihinga ng sama-sama bawat sandali. Ang mga pangalan ng mga mag-aaral mula sa iba't ibang lugar ay tinawag, ang mga palakpak ay malakas ng may kagandahang asal, ngunit taus-puso. Bawat pangalan na lumitaw, hindi lamang nagpapasaya sa may-ari nito na makaramdam ng pagtanggap, kundi nagpapalinaw din sa larawan ng buong bansa. Ang kahusayan sa matematika ng Pilipinas ay hindi na nakakulong sa iisang lugar. Ito ay tahimik na kumakalat. May mga bata mula sa Maynila, mula sa Hilaga, mula sa Mindanao, mula sa Timog. Ang kanilang mga pangalan ay parang mga pin sa isang mapa na dahan-dahang nagbubuklod upang makabuo ng isang larawan. At nang ang anunsyo ay umabot sa pinakamataas na grupo ng mga pangalan, ang buong bulwagan ay lalong tumahimik, sapagkat hindi na ito tungkol sa ranggo. Ito ay ang sandali kung saan ang pare-pareho, katahimikan, at tunay na kalidad ng pakikipaglaban sa silid ng pagsusulit ay malapit ng mabunyag. Sa wakas, ang pangalan ng isang nakatatandang mag-aaral mula sa isang nangungunang paaralan sa Pilipinas ay tinawag bilang pinakamataas na nakakuha ng puntos sa koponan ng Pilipinas ngayong taon. Hindi siya ang pinakamalakasang boses, hindi ang nagtry na maging sentro ng koponan palagi, ngunit isa siya sa mga taong alam ng parehong mga guro at kasamahan sa koponan na may espesyal na katahimikan sa kanya. Ang kanyang tagumpay ay nagbigay ng isang kakaibang pakiramdam ng pagiging karapat-dapat na parang isang kumpirmasyon na ang mahabang pagsisikap, kasalanan, at pagkahinog na naipon sa loob ng maraming taon ay maaaring magdala sa isang tao sa pinakamataas na punto nang hindi kinakailangang magsalita ng kahit ano. Ngunit kung ang larawan ng nakatatanda ay simbolo ng katatagan,
Ang larawan na lumikha ng pinakamalaking emosyonal na pagyanig sa araw na iyon ay nagmula sa isa pang pangalan. Nang ang pangalan ng isang napakabatang mag-aaral sa koponan ay tinawag na nasa pinakamataas na grupo ng mga resulta sa loob ng bansa. Ang bulwagan ay tila nagbago ng atmosfera kaagad. Hindi dahil nagulat ang mga tao sa hindi magandang paraan, kundi dahil alam ng lahat na nakikita nila ang isang bagay na may mas malaking kahulugan kaysa sa mga resulta ng pagsusulit ngayong taon. Ang batang ito ay hindi lamang gumawa ng mahusay na trabaho, kundi pinatunayan sa harap ng lahat na ang pagpapasang sa pagitan ng mga henerasyon na pinag-uusapan ng lahat ay hindi lamang mga salita ng pagpapalubag loob. Ito ay isang tunay na bagay na mahahawakan. Ang larawan ng isang nakatatandang mag-aaral na nakatayo sa pinakamataas na punto at isang napakabatang mag-aaral na nakapasok sa harap na kasama sila ay isang napakamakapangyarihang larawan para sa koponan ng Pilipinas, sapagkat ito ay nagiging sanhi ng kwento ng buong taon na mabuo sa isang sandali. Ang isang henerasyon ay nagpapatunay ng katatagan ng kasalukuyan. Ang isa pa ay nagpapakita ng pag-asa, ng hinaharap, at sa pagitan ng dalawang larawang iyon ay ang sistema ng edukasyon, mga guro, mga magulang, at ang kultura ng pagpapasang kaalaman na aktwal na gumagana nang hindi na kailangan ng mahabang paliwanag. Sa makatuwid, ang mga resulta sa araw na iyon ay hindi dapat tingnan bilang isang listahan lamang ng 10 pinakamahuhusay na mag-aaral. Dapat itong tingnan bilang isang salamin ng bansa. Ito ay sumasalamin na ang Pilipinas ay makakalikha ng mga kasalukuyang pinuno at mga tagapagmana sa susunod na henerasyon ng sabay-sabay. Sumasalamin na ang kakayahan ay hindi nakakulong sa isang lugar. Sumasalamin na ang dedikasyon ng mga paaralan sa probinsya ay hindi nasasayang. At sumasalamin din na ang mga pangarap sa akademya ay mayroon pa ring puwang upang lumaki sa lipunan ng Pilipinas, gaano man kabilis ang pagbabago ng mundo sa labas. Gayunpaman, kahit na may mga ngiti, pagbati, at pagmamalaki na lumulutang sa buong bulwagan, ang pinakamalalim na pakiramdam sa araw na iyon ay hindi ang katapusan, sapagkat alam ng lahat na ito ay mga resulta lamang sa loob ng bansa. Ito ay napakahalaga, totoo, ngunit ito ay isang unang hakbang lamang sa isang mas malaking kwento. Ang mga puntos na ito ay kailangang ilagay sa parehong mesa kasama ang mga puntos ng mga mag-aaral mula sa iba pang mga bansa. Kailangan itong sumailalim sa paghahambing, pagsusuri, at pagsasaalang-alang sa mas malawak na saklaw kaysa sa nangyari sa bulwagang ito ng maraming beses. Sa makatuwid, sa ilalim ng tahimik na kasiyahan na nangyari sa araw ng anunsyo, mayroong palaging isang karagdagang antas ng pakiramdam na nakatago. Ang pakiramdam na isang pinto ang nabuksan, hindi nagsara. Nakita ng koponan ng Pilipinas kung sino ang mga pinuno ngayon, sino ang mga umuusbong na bituin bukas, at kung gaano kalawak ang mapa ng talino ng Pilipinas. Ngunit ang mas malaking tanong ay naghihintay pa rin sa unahan. Ang tanong kung, kapag ang mga pangalan na ito ay inilagay sa gitna ng buong rehiyon, saan tatayo ang Pilipinas sa entablado kung saan hindi na lamang ito isang kalahok, kundi isang kasama sa pagpapanatili ng mga pamantayan ng laro. At iyon ang dahilan kung bakit ang gabi ng anunsyo, kahit na puno ng pagmamalaki, ay mayroon pa ring lasa ng paghihintay na natitira ng tahimik, sapagkat ang kwento ng koponan ng Pilipinas ay hindi pa natatapos sa mga palakpak sa loob ng bansa. Ito ay patuloy na gumagalaw patungo sa mas malawak na entablado, at ang napatunayan lamang ngayon ay isang unang patunay na ang Pilipinas ay may isang bagay na handa na magdala nito ng mas malayo kaysa sa pansamantalang tagumpay. Ito ay ang parehong kakayahan ng mga bata ngayon at ang hinaharap na dahan-dahang nabubuo sa kanilang anino ng marangal. Habang ang mga palakpak sa bulwagan ay dahan-dahang humihina at ang mga tao ay dahan-dahang umalis na may mga ngiti na mainit pa sa kanilang mga mata, ang kwento ng koponan sa taong ito ay hindi natapos sa listahan o mga puntos na inanunsyo. Sa halip, ito ay nagsimulang magpakita ng mas malalim na kahulugan, sapagkat ang nagawa ng 22 bata ay hindi lamang mahalaga bilang resulta ng isang kompetisyon, kundi nagiging tahimik na nagsasabi ng isang bagay tungkol sa direksyon ng buong bansa.
Ang matematika sa ganitong uri ng larangan ay hindi kailanman naging simpleng paksa para sa ilang matatalinong tao lamang. Ito ay pagsasanay sa mga tao na mag-isip ng tumpak, matiyaga sa mahihirap na problema, at tapat sa katotohanan hanggang sa pinakadulo. Ang mga batang nakaupo sa harap ng mga problemang iyon ngayon, isang araw, ay maaaring maging mga taong uupo sa harap ng malalaking problema ng bansa sa ibang anyo, teknolohiya, seguridad ng impormasyon, pagiging inhinyero ng medisina o pananaliksik na kinakailangan ng hinaharap na mundo. At higit pa rito, taong ito ang Pilipinas ay hindi na tumayo sa entablado bilang isang tagasunod. Ito ay natututo na tumayo sa posisyon ng isang kasama sa pagtatakda ng mga pamantayan. Ang ganitong uri ng pagbabago ay maaaring hindi malakas ang tunog, ngunit nagdudulot ito ng mas matagal na pagyanig, sapagkat nangangahulugan ito na ang Pilipinas ay lumalaki sa mga tao, sistema, at akademikong responsibilidad nito. Habang ang huling liwanag ng hapon ay dahan-dahang nawawala sa Maynila, ang nananatili ay hindi lamang ang pagmamalaki ng isang partikular na araw, kundi ang tahimik na kumpiyansa na kung ang bansa ay patuloy na mag-aalaga sa ganitong uri ng binhi, ang mas malaking hinaharap ay hindi na malayo.